Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Rob Rances tungkol sa nangyari na confirmation of charges hearing ni PRRD sa ICC The Hague, Netherlands. Nagsimula kahapon and I believe hanggang February 27. Ito, sabi, so hindi pala bida si Conte, meaning si Attorney Conte. Konti lang pala rule niya. Mahilig siguro talaga magbida-bida. Di ba? Yung kanyang tinatag sa kanya assistant, ICC, assistant to counsel. Akala ko nung una, talagang connected siya sa ICC. Yung pala, kahapon, may mga abogado nang nandun. May mga abogado ni Tatay Digong na yung dalawang foreigner, mayroon ding 6 Filipino lawyers na nag-alalay kay Tatay Digong. So, meron ding Pilipino na mga lawyers na in-acknowledge o binigyan ng recognition ng ICC na tutulong para sa mga biktima. Wala si Attorney Conte. Na kung dito sa Pilipinas, salita siya ng salita, di ba? Akala mo siya talagang abogada ng mga biktima. Yung pala, hindi. Ito. Who in Duterte's confirmation of charges hearing? Sino-sino yung mga nandun? Unahin natin ang mga judges. Pre-trial Chamber 1 judges. Rene Alpino Ganzo, Julia Moto, and Socorro Flores Lera. Yan yung tatlong huwes. Explain ko muna, ano itong confirmation of charges? Kung dito sa Pilipinas, ano ang katumbas? Okay. Sa prosecution, 1, 2, 3, 4, 5. 5 prosecutors. Mandaye Niang, Edward Jeremy, Robeni Croft, Chantal Daniels, and Grace Go. Sa defense, Nicholas Kaufman and Dove Jacobs, plus 6 Filipino lawyers. Ang mga matandanan ko lang Attorney Cabinet Secretary noon, Midaldea, Silvestro Belo III, Attorney Jagra, Attorney Panelo, plus 2 others, 6. Sila yung in-appoint ng Duterte family na mag-alalay kay Attorney Kaufman doon sa Dito na ngayon, Counsel for Victims. Sino yung tumatayong abogado ng mga alleged biktima? 2 Pilipino at 2 foreigner. Nicolene Arcania. Tapos Paulina Masandra, 2 babae. Case manager itong Nicolene Arcania, and then 2 Pilipino, si Gilbert Andres at Joel Botuyan. So, klarong-klaro, wala si Attorney Conte. Konti lang ang kanyang rule. Mahilig lang talagang magpabida-bida. Okay, ano yung confirmation of charges? May magandang paliwanag ni, Attorney Anthony Lodalbi Vista. Mahaba-haba ito. Sabi niya, at the confirmation of charges hearing on 23 February 26 before ICC, defense lawyer Nicholas Kaufman explained why he believes the case against former President Duterte should not proceed to trial. This stage of proceedings is not yet a full trial. So, 2 stage pre-trial at saka trial proper or full trial. So, anong ginagawa dito sa pre-trial?
The judges are not deciding guilt or innocence. Yung guilt or innocence doon na i-decide sa trial. So dito sa pre-trial, they are deciding only one legal question. Is there enough evidence to reasonably believe a crime may have been committed and that Duterte may be responsible? Okay, so kung ihambing natin dito sa Pilipinas, parang nasa piskalya pa lang tayo. Dinidetermine kung may probable cause ba yung reklamo. So ngayon, naintindihan ko na. Salamat kay Attorney Vista. Ganun lang kasimple. Nasa piskalya pa lang tayo. Example lang, si Senator Risa Ontiveros nagreklamo, nagsampa ng complaint sa piskalya, cyber level laban kay Attorney Topacio, Jay Sonsa, Kipicho, Teo Moreno, Banat Bay, at may isa pa. 6 silang sinampan ng reklamo. So, itong mga sinampan, nagsabit ng counter affidavit. And then, ang piskalya, dinetermine niya kung meron bang enough evidence to prove that the crime is committed and that Duterte, yung 6 may have been involved. Nagdesisyon ang piskalya, wala, basura. Hindi nagtuloy ang kaso sa korte. So, ganun yun. Sa ngayon, wala pang talagang kaso si Tatay Digong. Masasabing may kaso na siya pag inapprove ng pre-trial chamber na itong 3 judges, pag sinabi nila nga, yes, there is enough evidence that Duterte have committed crimes against humanity, then mamaya iaakyat na ang kaso sa full o trial proper. Problema lang, it took so long. Yung mga nabasa kong mga post, baka abutin daw ng 4 to 6 years ang pre-trial. Ang tagal. So, mag-81 na si Tatay Digong. Sabi natin, 4 years. Pag natapos yan, di 85 na siya. Kung manalo siya, I hope manalo siya, di uwi ng buhay si Tatay Digong, I hope malakas pa siya by that time. Kaya wag po tayong mawala ng pag-asa. Let's keep on praying. Dahil nagsisimula pa lang gumulong ang hustisya para kay Tatay Digong. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Taga ano gero? So, muna ni ang iyang gipatindog nga balay. So, mag-atop na gid siya karon. Ako di man si mama no. Grabe na ko Spring. Kanda po na. Ay, kanda.
ug karon humanagid sa pag-atop. Iyo man ang tama sa Ginoo nga nagtapang sa sin nga ako nami balay. Oo. Wala pang tabang nga sin, di pa mi makabalay kay wala pa mi kuan. Di pa mi makabalay kay wa may sin. Oo. Salamat mi sa Ginoo kanay kuan pa tabang mga sin. Oo. So unsa day mong trabaho di ay? Kuan ra pang muso-muso, Mag-uuma lang. nag-uma, Oo. So igo ra gyud sa pagkaon ang kinitaan. ano lang kinikit sa pagkaon. Oo. So salamat kayo. Salamat kayo kay na may mo na balay. Oo.